Kasi kalau presidente ka na impeach, ay wala impeach time ni Christ. It is a one-man rule. Okay, Galatians chapter 1 verse number 6 to verse number 12. Ako ang sound din sa mga mata. Verse number 6, the Bible says, I marvel that ye are so soon removed from him that called you into the grace of Christ and to another gospel, which is not another, but there be some that trouble you, that would pervert the gospel of Christ. But do we, or an angel from heaven, preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you? Let him be accursed. As we said before, so say I now again, if any man preach any other gospel unto you than that ye have received, let him be accursed. For though I now persuade men or God, or do I seek to please men, or if I yet please men, I should not be the servant of Christ. But I certify you, brethren, that the gospel which was preached of me is not after man. For I neither received it of man, neither was I taught it, but by the revelation of Jesus Christ. So, naning kabuntagon ato ang isgutan. The 7 damnable bloodless gospel preached today. So, doon ay pito ka mga, when we say damnable, that means that gospel will send people to hell. Ang kaning gospel na ilang giwali, actually dili ni gospel, kaya ang gospel word nga gospel is good news. So this is not good news, but they are telling people nga good news daw ni, but actually this is not good news. It is because dili ni magpadala sa tao dito sa langit. Kini nga gituwag mga godless gospel, magpadala sa tao padulong sa impyerno. So that's why it's not good news, it is bad news. So that's the word damnable. 7 damnable bloodless gospel preached today. That's why we have to be careful. Ano man karong panahon na daghang mga nagwali gamit kini nga mga gospel na ilang gitawag, which I don't call it gospel. It is a bad news. Okay, when we say gospel, man good news na siya, maayong balita. Pero di ni siya maayong balita. It is because walay paglaom nga ang tao moadto sa langit. No, ang tao kung maminaw na ini nga gituwag mga gospel, na atong paghisgutan ni kabuntagon karon, they will go to hell. So we know unsa ang impyerno. It is a place of fire, unquenchable fire. It is a place of undying worm, no? Dili mapalong-palong nga kalayo o dili matay nga mga ulod nga gisgulagway sa Biblia. And it is a place of unending torment. Way katapusan nga gitawag og pag antos nining usa ka lugar sa maong impyerno. The place called hell is so serious enough nga din ang tao dapat magseryoso ni ano man di ni basta-basta lugaran. But whether we like it or not, daghang mga tao, in fact hibalotag kin sa mga tuhan ang mga dito, as the Bible explain it very plainly nga kadtong mga tao nga moadto dito, either ruler of the world, mga leader, mga presidente, mga noblemen, mga celebrity, sikat nga mga tao ang tuwa dito sa impyerno, makita sa impyerno. That is what the Bible is telling us, especially in the book of Isaiah. Nga kasagaran mga tao maadto dito morning klase sa mga tao, mga leaders sa mga kanasuran, mga noblemen, iladong nga mga tao, mga rich men, mga siguro mga sikat nga mga tao, mostly na padulong dito, as what the Bible says. Now, 7 damnable bloodless gospel preached today. Now, unsa man day ang gitawag gospel nga tinuod?
nga mayong tag-opposite nining seven bloodless gospel. Kay balata unsay gospel na anay nga gospel nga once mo ni imong madunggan mo lang gini siya. And in fact, si Apostle Paul nag-iwali niya ngayon siya sa Romans chapter 1 verse number 16, si Pablo nagsulti siya din nga wa niya nagikaulaw kining gitawag maayong balita or gospel. In the book of Romans 1:16, ingon diri sa pulong si Ginoo, for I am not ashamed siya of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. So ingon si Apostol Pablo, wala na ko gikaulaw ang maayong balita ni Kristo. Now, unsa ang maayong balita nga gimension ni Apostol Pablo? Klaro kay sa Biblia, iyahan ang gideclare nga mauni ang gospel. Kung naamay mga tao nga magwali, dili ni siya mao ang giwali. Ingon sa Biblia sa atong gibasa ka atong teksto ganiha, let him be accursed. Pasabot dapat ng tawana mahimong tinunglo. Nga naman ang iyang giwali dili mao. In 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4 ingon diha, moreover brethren, ingon siya, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand. So mo ni ang gideclare ni Apostol Pablo nga gospel. Ug dapat mo ni nga gospel ang atong madunggan, kay mauni nga gospel ang maghatag og kaluwasan. Iyon sa Biblia ng gibasa kanya, it is the power of God unto salvation. Doon na siya kagahom kini sa Dios nga maghatod og magdalag kaluwasan sa tao nga yun siya to everyone that believeth, sa mga taong mutuo, maminaw unya makasabot og mutuo ini nga maayo nga balita or ini nga gospel. Unsa ni nga gospel? Ingon sa verse number 2, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. What is that gospel? Verse number 3, for I deliver unto you first of all that which I also received. Yan dia, muna ang gospel, how that Christ died for our sins. So si Kristo ang namatay alang sa atong mga kasalanan. Iyon siya, according to the scriptures, verse number 4, and that he was buried, and that he rose again the third day, according to the scripture, or scriptures. So ato makita diha, ang gospel diha nga gisulti ni Apostol Pablo dinhi sa pulong sa Dios is the death. Okay? Ato makita din ha, mao ni ang gospel atong gitawag gospel. Gitawag tanig pure nga gospel. Kay naatay 7 damnable bloodless gospel nga atong atong i-compare na karon. Asa na makita 1 Corinthians 15 1 through 4 atong makita diha. Unsa ang maong gospel? Nagisgot siya diha og death. So the death, then ikaduha burial. And ikatulo resurrection. Resurrection of Christ. So mo anang tulo ka importante sa gospel, pero na sa gisulti diha kana siya tanan is for our sins. For sins. Yun sa Biblia. Iyon sa Biblia, ang ihang death giula niya ihang dugo. That means si Kristo di ay kang niula sa iyang dugo. He shed his blood on the cross para bayaran ang ato ang mga kasalanan. Muna ang gospel. That is why we say bloodless gospel, kay ang giwali sa daghang mga katawan karon dili ning blood stained gospel. So kini nga gospel blood stained, dunay dugo nga giula si Kristo sa cross sa Kalbaryo. Pero kining gituwag damnable bloodless, why dugo na ato makita karon. They are not talking about the blood of Christ. They are talking about tradition. They are talking about man's ituwag og doing ilang ikapresentar kuno nga pinagi na maluwas ang tao, but muna nga to ang pinaka-gospel nga giwali. That's the only gospel we preach. It is because that's the only gospel nga dunay power sa gitawag og to save the soul of man. Ato makita din ha. So unsa ning atos kabaliktaran? Unsa ning 7 damnable gospel nga to ang gitawag og pagkatun-an ning kabuntagon karon? So number 1,
the prosperity gospel. Beware of this so-called gospel, prosperity gospel. Now, yun sa Bible, God wants, according sa mga prosperity gospel preacher, okay? Now, kinsa man yung mga gospel, prosperity gospel na ito madunggan sa dapit karon sa YouTube, sa television, asa dapit nga platform sila madunggan. For example, kini si L. Osborne, Joel Osteen, Creflo Dollar, Kenneth Copeland, Reverend Ike, or I don't know how to pronounce that name, Kenneth Hagin, Joseph Prince, and Jesse Duplantis, and many more. So, those are the examples of preachers who are, gitawag sila mga prosperity gospel. Kana sila nga mga tao, prosperity gospel. That's why, be careful listening to these people nga nagwali o prosperity gospel. Now, unsa may ilahang gitawag og teorya about nining gitawag prosperity gospel. Iyon sila, God wants us to prosper financially, to have plenty of money, to fulfill His destiny He has laid out for us. So, muna ilang content sa ilahang wali. Ang ilahang ginatumbok kanunay is mo prosper financially. O muna gusto sa tao. Muna ang tao daghan ilang madani kay sa nagsaaran ka nga mo prosper ka, mo dato ka sapagkat tinuod lang ang nidato ang ilahang leader, ang ilahang mga pastor sa ilang magsimbahanan. Dagko kayo mga probidad, ang balay di basta-basta, makita nimo ni matawhana di basta-basta ni nanay mga private plane ilang kaugalingon. Dolyares ang bili aning matawhana ni. Pero ang membro in town kapag kaluluoy. So they're promising to their people nga ang Dios daw mag-prosper sa ila financially, niya to have plenty of money, to fulfill His destiny He has laid out for us. So muna ilahang content sa ilahang gituwag gospel, muna content sa ilahang mensahe, prosperity gospel, mo prosper daw ka. But let us look at unsay gituwag og comment or unsay stand about nini kung atong tan-awon ang sulti ni Jesus Christ. So kung aprobado ba ni sa atubangan ni Ginoong Hesus kining gituwag prosperity gospel. Now, in the book of Luke chapter 12, Luke chapter 12 verse number 15. Karato kung aproba sa Ginoo kining gituwag og to prosper financially, to have plenty of money, kanang to kung aprobado sa Ginoo. Luke chapter 12 verse number 15, ingon diha ang pulong sa Ginoo. Okay, Luke chapter 12 verse number 15. Ingon sa Ginoong Hesus dinhi, and He said unto them, giisultihan niya ang iyang mga sumusunod. Especially naghiskot siya din, naghatag siya warning about materialism. Iyon sa niya, and He said unto them, take heed, magmatngon kamo, and beware of covetousness. So, kinahanglan magmatngon kamo sa gituwag og pagkahakog. Iyon siya, for a man's life consistent not in the abundance of the things which he possesseth. Sa isulti si Ginoo din na, iyon siya mag-amping kamo, magbinantayan kamo, magbantay kamo sa kahakog, ganuman. So ang kinabuhi sa tao, dili kontento sa mga butang nga iyang naangkon ining kinabuhi. Kung ang tao makabaton og sakyanan, mo palit panaglaing sakyanan. Kung ang tao makabaton og balay, mo palit panaglaing balay. Mansundri, asang lugar kung put lang gusto sa tao. Yan di lang gusto yung nana. Gusto mo palit og basta ang gusto sa tao luxury nga kinabuhi. Maingon si Kristo Jesus diya, magbantay ka mo ni ana. Kahakog ka na sa kinabuhi sa tao. Yan siya, ang tao sa kadagaya ngayang nadawat dili na kontento sa mga butang nga iyang nadawat, mangita pa na gusto o dugang.
Ang dato, wala naman kontento sa iyang pagkadato. Gusto pa na maging dato. O maging pinakadato. Can you imagine, ana? Pero sa isulti sa Biblia, what's the use of having all these riches? Unya, ang imong kalagpadulong raman dahil sa impyerno. Ha? Ano man? Ano mo padulong sa impyerno? Di man ang pure gospel ang ipaminaw. O di man ang kamatayon ni Kristo ang gisaligan. That's why, kining matawhana, padulong sa impyerno. Ano man? The only thing nga ang tao makapaadto sa langit is sa diyang mutuo siya sa unsay gihimo ni Kristo sa krus Kalbaryo. But this prosperity gospel, no. Ina mo maghatag paglaom sa tao. In fact, atong makita diya si Kristo sa diyang natawo sa tres kalibutan, wa siya natawo sa manggaranon kayo nga panimalay. Wa siya natawo dito sa pinakanindot nga mansion sa tibok kalibutan. Asa siya natawo? In a manger. He was not born in a mansion, the best mansion on earth. He was there, laying sa gituwag og in a manger. In fact, nagkinabuhi siya na pinakalong nga status yung kinabuhi sa tao. Dili siya itong pinakadato nga mga tao, dili. Even though he is a king, pero wa niya gipili ang magkinabuhi or mamuhay na kanabang isang sa usa ka maharianon nga klase sa kinabuhi. Inya mga disipulo, tanawa ang mga disciples. Wala man sila nagwali sa pulong sa Ginoo aron sila mahimong dato. Mahimo silang ilado. They're preaching the gospel even sa kituwag og mga persecution, in tumults, in kanang gituwag og necessity. Daghan sila panginahanglanon, dili sila dali-dali makakuha, wa sila kwartang ikapanginambog. Pero they are preaching the gospel. Pero kini sa lungat sa sultis Biblia. This is one of the demonic strategy sa Yawa aron ang tao may divert sa pagpaminaw ni ining klase sa mga promises nga mo i-prosper like kas Ginoo, sunod sa Ginoo kay padatuon kas Ginoo. That is a demonic gituwag og strategy aron ang tao ma-divert diha. Ngano una naman kay ang tao grabe ka materialistic ang tao, whether we like it or not. Gisulti sa Biblia, beware of covetousness. Muna nga daghang mga tao madala ni ini kay ingon ana man ang dagan sa kasing-kasing sa tao. Covetous yun ang tao, whether we like it or not. So that's why instead maminaw unta sa pure nga gospel, they are now listening to this prosperity gospel, nga promesa sa mga pastor nga padatuon kas Ginoo once sunod kas Ginoo. Dili ingon ana ang iya sa Dios. Kung modato man ang tao sa paningkamot niya, walay problema diha, wata nag-ingon nga di sila modato, pwede man silang madato. Pero dili mo pinaka gituwag og main focus sa usa ka tao nga diha na lang gid mo concentrate ka kinahanglan mahimo ko kwarta mahimo ko dili ingon ana. Bisan pag ordinaryo tang tao, ang pinaka-importante diha sigurado nga padulong sa langit ini kamatay nato kay unsa may pulos di ta kasiguro matuta og langit bisag na atas kaharohay sa kalibutan para pa impierno dita. Pero ang pinakalisod diha, lisod patas kalibutan, pa impierno pagyud mo ni pinakalisod. Pero ang pinakanindot diha bisag tahayahay sa kalibutan basta sigurado ta ini kamatay na to, langit ta padulong mo na pinaka-importante. So the prosperity gospel mo na ang pinaka usa sa mga delikado nga dili ni maayong balita giwali karon sa tibuok kalibutan. And the number 2 ato makita din the perverted gospel. Okay, the perverted gospel. So may pasabot na yung ito, perverted gospel. The perverted gospel, they are preaching pure gospel, but the problem is, they are preaching this gospel, atong isulti diri, the pure gospel, pero doon ay problema. The pure gospel plus, may plus ba?
plus panalitan. Preaching the pure gospel, the death, burial, and resurrection, pero na plus water baptism. So, ang pure nga gospel, naging perverted. Pure unta siya, pero kay dungagan man, naging perverted. Ang kaluwasan sa tao, wala na sa bautismo. Pinagis pagpaminaw sa maayong balita, makasabot kag mutuo ka nini, maluwas ka, yung sa Biblia. Dungagan na ni muna, maging perverted na siya. Muna problema karon sa kasimbahanan. Nagwali kunuhay sila og death, burial, and resurrection of Jesus Christ, pero gidungagan plus water baptism. Manang pagtuo og tubig sa bautismo. Manang gituwag perverted. Another example, pure gospel and then plus 10 commandments. Naging perverted ang pure nga gospel. Kay kining pure nga gospel, wala na siya sambog, wala na siya dugang, wala na siya i-add di mo diha. But pasabot, ang gitawag gihimo ni Kristo sufficient enough. Is enough for us to be saved. But pasabot, ang gihimo ni Kristo ito sufficient na nga muluwas sa katong kalag. Di na kinahanglan mo dungagan pa nga pagpabautismo ka, unya magsunod ka sa napulo ka sugo. Sa panang sugo diha, dili ingon ana ang pure gospel. So once imo nang buhaton, maging perverted ang gospel nga imong wali. Another example, not only pure gospel plus good works. Good works. Mahimo kang maayong mga buhat sa kalibutan. Ituo kag death, burial, and resurrection of Christ, pero imong gidungagan nga di lang taman diha. Kinahanglan maghimo tag maayong binuhatan para maluwas ta, dili na mao. Naman dili maayong binuhatan ang makapaluwas sa tao. Walay binuhatan. Iyon sa Bible, no more of works, not of works, and not by works. Iyon sa Bible. Balik-balik sa pulong sa Ginoo. For example, akong basahon din Ephesians chapter 2. Ephesians chapter 2. Verse 8, iwan ang pulong sa Ginoo diha. Ephesians chapter 2 verse number 8 and 9. Siya, for by grace are you saved through faith. Through faith. And that not of yourselves, it is the gift of God. Siya, not of works, lest any man should boast. Asa pa nagisulting not by works. Titus chapter 3. Titus chapter 3 verse number 5, iwan diha. Not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. So, not by works, not of works, no more of works. At makita din ha, kini nga butanga, dili na siya pwedeng ika-plus, ikadugang sa pure nga gospel. Pure gospel plus water baptism, 10 Commandments, good works, and pure gospel plus church membership. Kinanglan ko na magmutuo ka sa gihimo ni Kristo, unya magpamembro ka sa simbahan. Kaya kung di ka maging membro sa simbahan, di ka ma-appeal sa luwason sa Ginoo. Mga perverted nga gospel nga atong makita. That is why beware of these denominations nga nagawali niini nga na mga plus ang kaluwasan. Walay plus ang kaluwasan. Ang kaluwasan diha ra gyud sa unsay gihimo ni Kristo sa cross Kalbaryo, wala na ilain diha, di na pwedeng mudugang. Kay kung imo nang dugagan ang pure nga gospel, maging perverted nga gospel. That is why beware of those perverted gospel. Atong basa kaniya. But there are some who perverts the gospel of Christ. Na ay mga tao nga mo pervert sa gospel of Christ. Na ay mga tao ato nang i-acknowledge nga doon lagi mga tao nga nag-pervert meaning gospel of Christ. And that's why they're preaching perverted gospel. At bantay tayo, napay uban, dagan pa mga uban na. Number 3, ito makita din Number 3. Nagitawag bloodless gospel. Kini, wala na nakasintro tanan sa gihimo ni Kristo, nakasintro yan sa usay mahimo sa tao. Number 3 is the prayer gospel.
rampant na karon sa asang napita, sa asang denomination. Ang sa ibang pasabot niya na, the repeat after me, prayer. Maluwas daw kuno ka kung musunod ka sa unsay ipaampo. Nakita, nagsulwining siya, nagsangyaw siya sa pulong sa Ginoo. O niya, mingunin siya nga, Bad, gusto kang mudawat sa kaluwasan, dako sa imong ulo, ipiyong imong mata, ya, sundan nga pag-ampo, isipan nga pag-ampo, imong pag-ampo. Sayon ka na. Sa tawag na, manay gitawag, di parot prayer. Kung saan ang parot prayer? Sunod-sunod lang ba? Ang parot, tuluan mo, guwapo, sunod po lang, parot, guwapo, tuduan mo, guwapa, mura na susunod sa parot. Muna ang mga tawhana ang nag-promote na gitawag prayer, gospel, repeat after me, but pasabot, parot prayer. Kung sa isulti, mo isundon. Diba? So, ang pag-ampo sa Biblia, it is from the heart. Mugawas na siya sa usa ka tao. Kung unsay sulod sa iyang kasing-kasing, regardless, nga, kanabang dili na sa kinahanglan itudluan nga, muna isulti badha, muna isulti sisa, dili ingon ana, ang pag-ampo sa tao, ang sincero nga pag-ampo, mugawas lang sa tao, naturally, just like sa katao dili sa book of Luke, yapon, kapila ito nang gitanaw, o sa katao nga, makasasala, publican, corrupt nga tao, pero niampo sa Ginoo, yun siya, oh God, be merciful to me as sinner, but pasabot, na sugikan sulod sa iyang kasing-kasing iyang gi-poured out ito sa Ginoo. Muna sincero nga pag-ampo, dili kay, Brad, ito ko imong ulo, ipiyong imong mata niya, sundan ng pag-ampo, isipan ng imuhang pag-ampo, di na seryoso nga klases pag-ampo. And I was a victim of that kind of teaching. Biktima ko na, that is why I hate that kind of teaching. Ano naman, unang-una, that is unbiblical. Walay prayer sa Biblia nga tudluan ka, pasundon ka, dili ingon ana. Boy, ito pwedeng tudluan ka. Pero dili pwedeng pasundon ka, nga naman ang pag-ampo. Communication mo na sa Ginoo. Ini nga klase magod, nga klase sa pag-ampo. Dili dyan na siya makita sa Biblia. Walay Bible nga nagtudlo na nga kinahanglan kang musunod sa pag-ampo niya. Sa paghimo nimo sa ingon, na nag-ampo ka, maluwas ka. Wala ingon na sa Bible. Kung moampo man ka, imong kinasing-kasing nga pag-ampo sa Ginoo. Dili kay musuon-suon ra ka sa munay rampant kay ni karon nga klase sa teaching. Bisig asa ka napita kana magwalay sa kalye, magwalay sa mga kanang street preaching. Naaingon na. Okay, gamong na ada naminaw. Sundan nga pag-ampo, isipan ng pag-ampo, ngayon yung pag-ampo. Can you imagine, asa man nakuha man? That's why, magmatnon ta, magbinantayan ta. Nga naman, kanang matuhan na, pinadala na siyawa, aron, linglahon ka, adi ka maminaw sa pinaka-insaktong maayong balita, nga gihimo ni Kristo sa krus sa Kalbaryo. Number 4, diha ito makita, the penitent gospel. The penitent gospel. Sa kuwan pa na, penitensya. Penitent gospel. Now, masabot-pasabot din, mo nang gitawag og mga tao nga nagwali, turning from sins, quit or stop sinning. Muna ilang ginatudlo, there must be a contrite of heart, or there must be a kinagitawag kinang sorrowful ka sa unsa imong nahimo nga makasalanan, unya ingon sa Biblia, ingon sa ilang itudlo, kinahanglan mo talikod ka sa imong makasalanan, kinahanglan mo biya ka sa imong pagkamakasala, kinahanglan bihaan, talikdan nimo nang sala sa imong kinabuhi. Actually, the one who preached this penitent gospel believes that what Jesus did on the cross is not the real payment for his sins. Instead, he believes that he is the one paying for his sin by stopping or quitting from his sins. So muna'y kamatuoran din ha. Kaning mga tao rin nga nagwali din dili na, wala na magtuo nga ang gihimo ni Kristo sa krus sa Kalbaryo
sufficiente na para sa iyang kaluwasan. Ha? Kining mga tawhana ang ilang pagtuo maluwas sila kung talikod sila sa ilang mga kasalanan. Wala man naghatag og condition ang Dios dinhi. Wa siya naghatag og condition dinha. Actually, ila ramang kuning ilang twist ang word nga repent. So kani siya nga term gigamit nila na repent. Ang sa gihimo nila, repent from all your sins. Ang ilang meaning sa ilang repent is turning. Itawag nila na tagaan lang meaning na turning or quitting or stop sinning. Wala ilang gihatag nga gitawag meaning sa word nga repent, which ang Bible wala naghatag og ingon ana nga klase sa definition. Ang definition sa word repent is a change of mind. Okay, change of mind. Unsa imong i-change sa imong mind? Ang imong i-change sa imong mind sa word nga repent is unsa man tong imong gisaligan sa imong kinabuhi nga nagtuo ka nga maluwas ko niini. For example, dunay tudlo ang mga kasimbahanan, mga denomination nga maluwas ka sa mayong binuhatan. Kinahanglan imong i-change imong mind nga dili imong maayong binuhatan ang makaluwas niya na. Unya sa imong pag-change sa imong mind, moabot ka sa puntong mutuo ka nga ang gihimo lang ni Kristo sa krus sa Kalbaryo, mao ra toy makaluwas sa imuha. Mao nang word nga repent. Kay ang word nga repent mudala sa imuha into believing nga only Jesus Christ can save. O for example, na mga simbahan nga nagwali nga magpabautismo ka. Kinahanglan imong i-change imong mind nga dili bautismo ang makaluwas sa imong kalag. Way labot ang bautismo sa kaluwasan. Kay ang bautismo trabaho na sa tao. Pananglitan karon, way mo bautismo nimo. Dili ka makadtog langit kay way mo bautismo sa imuha. So, kana nga klase sa gituwag mga pagtulungan, layo ra kayo na siya. And then 10 commandments magsunod ka na pulo ka sugo. Adili siya kinahanglan i-change nimo imong mind. Doon na ba yung mga simbahan na natudlo na? Of course, daghang mga simbahan na natudlo na nga 10 commandments imong bantayan. Yes, pagkatinod, ora ba gyud nagbantay sa 10 commandments? Nya pinakalisod ana, bantayan nimo mapaltos ka sa isa ka commandment, tibuok nga kasuguan imong supak. Mo na pinakapait according sa James chapter 2 verse number 10. If you miss the one, kung nag-fail ka sa isa ka sugo, nahimo kang malapason sa tanang kasuguan ingon sa Biblia. That is why kanang word nga repent, dili ang pinaka-biblical nga term niya na is change of mind. Change of mind. Mauna ang correct, kini mo na wrong. I-change nimo imong mind, unya sa diyang ma-change imong mind mo abot sa puntong mutuo ka nga si Kristo ra gyud ay makaluwas, wa nay lain. Mao na ang punto sa Ginoo. Nganong kinahanglan usbon na imuhang huna-huna. Ano man kundi mausab imong huna-huna gasigara gyapon kagpabilin nga bautismo ang makaluwas, napulo ka sugo ang makaluwas, maayong buhat ang makaluwas, church membership ang makaluwas. Di yo ka maabot sa punto mutuo ka sa unsay gihimo ni Kristo sa krus sa Kalbaryo. That's why importante ang change of mind, the word repent. Ang problema lang kay twist nining mga tao nga nagwali about sa penitent gospel, the word repent or repentance as turning, quitting, or stop sinning. Mo na ilang term, mo na ilang definition nga gihatag. Which is, ato makita dito sa Biblia, kanang turning from sin is gisulti sa book of Jonah nga it is a work. Nakita sa Dios ang ilahang mga binuhatan that they are turning from their sinful ways. So it is a work. So therefore, kini nga turning away from sin is a work. Therefore, dili na siya maghatag og kaluwasan sa tao. Kay ang kaluwasan nato karon not of works, not by works. It is through grace alone, faith alone, in Christ alone. So muna ito ang kaluwasan. Diha kang Kristo lang. So muna ito ikaapat, the penitent gospel. Number 5, atong tagad.
Okay, number 5, the periodic gospel. Now, sa ibot pasabot ang periodic gospel. The periodic gospel. It is the gospel of the kingdom of heaven. So, kining 1, 2, 3, 4, these are traditions. These are man-made doctrine. Bot pasabot, binuhat-buhat lang sa tao. Pero kining periodic gospel, naagi ni sa Biblia. Pero there must be a period of time na kinahanglan siyang iwali. So, kinahanglan di mo iwali, nini nga panahon, na lang si panahon nga pwede siyang iwali. Yan itong panahon ni Kristo, ug sa umabot nga, dali, tribulation period. So, giwali sa earthly ministry of Christ din giwali ni siya up to diri sa gitawag Acts 7. So, muna yung period sa gitawag preaching aning gitawag periodic gospel. It is the gospel of the kingdom. Ato na makita karon. And then, na-postpone, gipahunong, nisulot ang gospel of the grace of God. Okay. Nisulot ang gospel of the grace of God, pero sa dihang muend ang gospel of the grace of God through rapture, karon mabot ang rapture, iwali ug balik ang gospel of the kingdom during sa tribulation period ani. So, tanan na to ang gisulti sa Bible. This is biblical na gospel. I already preached sa gitwag og 7 gospels in the scriptures or in the Bible. Those are biblical gospels. Pero kini, these are man-made doctrine. Dili ni siya, wala na sa Biblia, dili makita sa Biblia. Kini lang gospel of the kingdom makita. In fact, diwali ni Kristo. For example, Matthew chapter 4. So, dito sa Matthew chapter 4. Verse number 17, gisulti diya. Matthew chapter 4, verse number 17. Tanawa ang wording sa Biblia. Siya, from that time, Jesus began to preach and to say, repent. O na ang word nga repent, iwali ni ganina. Pero wala nagisgot diha o repent from your sins. Gidungagan lang ba? Yan siya, repent, but pasabot, change your mind. Mung tayo sakto. Pero parang gilahi mag-meaning. Turn away from your sins. Quit or stop sinning. Ang muna giwali karon. Pero dili, yung si Kristo, repent, but pasabot, change your mind. Isa, for the kingdom of heaven is at hand. So he is preaching the kingdom of heaven. Para makita na to, nga, gospel ba din na? At nato sa verse 23. Matthew 4, verse 23. Hindi. And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom. So he's preaching the gospel of the kingdom. And healing all manner of sickness, all manner of disease among the people. So the gospel of the kingdom, doon na siya accompaniment nga miracles, healing, tanan nga mga signs nga intended para sa mga Jewish people na adin ha. At ito sa gituwag og Matthew chapter 10. Again, yung makita din nakikot sa gospel of the kingdom. Now, verse number 5 to verse number 10. Verse 5 to 10, this 12 Jesus sent forth and commanded them, saying, go not into the way of the Gentiles, and into any city of the Samaritans, enter ye not. So, kining gospel of the kingdom, exclusive para sa mga Jewish people. At hinumduman the gospel of the kingdom, the periodic gospel, the gospel of the kingdom is exclusive for the Jewish people. Nga naman, gisulti rin ni Kristo, ayaw adto sa mga dalan sa mga Hintil o sa mga Samarianhon. So, kini nga gospel, dili ni para nato, kinsa man ta, mga Hintil man ta. The gospel of the kingdom, dili para sa atuang nga mga Hintil. Para lang ni siya sa mga
Hudyo. Yung sa verse number 6, but go rather to the lost sheep of the house of Israel. And as ye go, preach, saying, the kingdom of heaven is at hand. Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils. Freely ye have received, freely give. Provide neither gold nor silver, nor brass in your purses, nor scrip for your journey, neither two coats, neither shoes, nor yet staves, for the workman is worthy of his meat. Mo ba din nagwali gidala sa mga periodic gospel karon nga mga tao nagwali sa kingdom of the gospel of the kingdom. Dili ay. Ang mga tao nagwali ani makaayo og masakiton. Ikaduha, makahinlo og sanglahon ay karon hadlok ng tawag day sanglahon, palayo magani ang tao sa padiha. Raise the dead. Makabuhig patay. Ang mga tao nagwali ani nga gospel of the kingdom. That is why it is periodic. Katayon ba ni Kristo og sa iyang mga apostle. Ato makita din ha. It is the gospel of the kingdom of heaven preached by the Lord Jesus Christ and His apostles. Katulang sila ang nagwali ani. Karon sa atong panahon, di ni. Wala na ni siya. Nga naman, postpone gani no. Ang naa karon is the gospel of the grace of God. Mo ng pure gospel, the gospel of the grace of God. Pag mawala na ni, matapos na ni nga panahon, mubalik og wali kining gospel of the kingdom. Mubalik na po ning heal the sick, cleanse the lepers, casting out devils, sa panauban diha, raise the dead. Kana nga mga signs na diha. The gospel of the kingdom, there's signs, there are signs following. Ato makita din ha. And then, sa verse 22, and ye shall be hated of all men for my name's sake. But he that endureth to the end shall be saved. Mo ni nagwali karon daghang mga tao. Kinahanglan kang mo lahutay hangtod sa katapusan aron ka maluwas. Dili na mo'y gospel sa atong panahon karon. Kana nga gospel, periodic gospel, gospel of the kingdom of heaven, and that is intended para sa tribulation period, nga kinahanglan ang mga Hudyo mo endure unto the end. Mo endure sila sa 7 tribulation period. O maluwas sila, mato sila sa itwag kingdom age, the millennial kingdom of Christ. Mo man ang sequence sa Bible. Ang law tapos na, nata sa church age. Tribulation period, 7 years. And then after that, doon ay millennial kingdom, 1,000 years. Nga paghaharian ni Kristo ang tibuok kalibutan. Now, muna endurance unto the end. Nga kung imo nang iwali karon kinahanglan mo endure ka sa imong kinabuhi mo tapos ka kung di ka mo tapos di ka maluwas dili ingon ana oy. Ang kaluwasan karon nga gihatag sa Ginoo sufficient enough. Mamatay taning kinabuhi pero sigurado ta matuog langit naman ang ato ang kaluwasan nakasalalay, nakasandal sa unsay gihimo ni Kristo sa krus Kalbaryo. Wala nakasandal, nakasalalay sa unsay atong mahimo. Dili kita ang nihimo sa atong kaluwasan, si Kristo ang nihimo nga kaluwasan. Mo na ang kaluwasan karon libre, walay bayad. Diha kang Kristo lang nimo makaplagan. Dili sa imong pagpaningkamot. Kanang pagpaningkamot dito na sa tribulation period. Manang once ang tao di makasabot sa sequence sa Biblia, ma-mix ang pagtuon niya sa Biblia, mix po ang iyang doktrina. Ibig dito nga bersikulo para sa tribulation period, i-apply sa church age. Adi na siya pwede. Nang daghan in taon kayong maimpierno nga tao naman, tungod sa walay study to show thyself, approve unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Walay right division nga gitawag. Sa ito makita din napailaing versikulo, Matthew 24, ani nga periodic gospel or the gospel of the kingdom of heaven. Matthew chapter 24 verse number 13 to 14. But he that shall endure unto the end, ang siya nga mulahutay hangtod sa katapusan, iyon siya, the same shall be saved. Maluwas siya. Iyon siya. Connected sa verse 14. And this gospel of the kingdom. So, kinit ang endurance unto the end, konektado sa ito gospel of the kingdom.
shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. So, kung saan ang hitabo? Tribulation period. The Matthew chapter 24 is about tribulation period. This is not a church age. This is tribulation period. So, enduring to the end, konektado siya sa gitawag gospel of the kingdom. So, that's the periodic gospel na ito makita. Number 6, the phenomenal gospel. The phenomenal gospel. When we say phenomenal, that is extraordinary. Buat pasabot, sikat, pinakasikat. At tumatawag yan, pinakasikat. Now, what is phenomenal gospel? This gospel also known as Lordship salvation. Okay, Lordship salvation. In fact, all denominations preaches this Lordship salvation gospel. It is rampant among Protestant groups, Grace Community, Charismatic Movement, Born-Again groups or Pentecostalism, 700 clubs, even Baptist. Kita Baptista. But there are some Baptists who are adherents sa gitawag og Lordship salvation. And so much more. Even mga cultic groups. Now, doon ay mga example, kinsa ning mga tawhana diri nagwali og gitawag og Lordship salvation. Nagkani sila diri list sa mga tao nagwalig Lordship salvation. Lordship salvation false gospel preachers. Adunay Roman Catholicism nagwali og Lordship salvation. Si Agustin as a Roman Catholic, nagwali niya ng Lordship salvation. Thomas Aquinas, Roman Japon Catholic, nagwali niya ng gitawag og Lordship salvation. Some of Martin Luther's mga writings, John Calvin, Charles Spurgeon, kinsa pa, ingon rin ni Curtis Smell, when a preacher or teacher or church conflates salvation with discipleship, you end up with salvation by works. Lordship salvation false gospel. Some say Lordship salvation false gospel has infected up to 99.9% of all churches in America. Can you imagine, ana? Kini nga klase sa gitawag o Lordship salvation gospel. That is why it is phenomenal, na extraordinary. Di basta-basta sikat ka naman. Almost all denomination nagwali ni ining gitawag Lordship salvation. Pinakasikat din Una, Billy Graham. Billy Graham. Sa dira, na nagwali ni ining gitawag o gitawag Lordship salvation. Yang anak, si Franklin Graham, nagwali ni ng Lordship salvation. Ang sikat karon sa television or sa internet, sa YouTube, millions ang iyang follower. John MacArthur sa gitawag Grace Community Church. Kung sa iyang sulti, doon sa statement din iyang salvation. Hard to believe. Page 93. Yan siya. Salvation isn't the result of an intellectual exercise. It comes from a life lived in obedience and service to Christ as revealed in the Scripture. It's the fruit of actions, not intentions. There's no room for passive spectators. Words without actions are empty and futile. The life we live, not the words we speak, determines our eternal destiny. Dili na mo gisuldo sa Biblia. Ang gisuldo sa Biblia, believing the gospel of Christ, believing Christ alone, yung sa Biblia. The moment after you believe, yung sa Biblia, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. Why maka-question ni ana? Ginoo lang ang tao nga nahintungdan mo nakahibalo ni ana. Pero dili ang kinabuhi sa tao ang magdetermine. Dili ang iyang pagkinabuhi ang magdetermine kung tagalangit siya or dili.
Kaya nga naman, daghan kayong mga tao nga moadto og langit. Hindi ka mag-expect nga langit ini siya. Nga naman, why separation? Tanaw sa judgment seat of Christ. Daghang mga tao nga binuhatan, sunog sa kalayo. Pero luwas sila. Pero muna siya nga ang kaluwasan, wala sa unsay ato ang ginabuhat. Ang kaluwasan, sumala sa unsay gibuhat ni Kristo Jesus sa krus sa Kalbaryo. Kung misalig ka niya ng gihimo ni Kristo Jesus sa krus sa Kalbaryo, giula niya iyang dugo, nagpakamatay siya, gilubong og nabanhaw. Kung nituo ka ni ana, diha yung sabiya, makabaton ka sa kaluwasan. Silyuhan ka sa balaan ng Espiritu. Pero kini, dili na siya mao nga imong pagkinabuhi nga magtuman ka sa unsay mga bulaton sa kinali. Kini nga klase Lordship Salvation ni daghan. Sproul, John Piper, Paul Washer, Rick Comfort, Rick Cameron, kinsa pa daghan kay sila. Actually, more than or almost 100 tao or apilang grupo naga adhere nining gitawag nga mga klase sa nining klase ito gospel. Francis Chan, James MacDonald, Bob Coy, E.W. Tozer, some of these people nakaila ko ani I've been nagbasa ko sa ilahang mga biography nining mga tawhanan ni Steve Lawson, Rabbi Zacarias, sikat nga tao ni pero mga Lordship Salvationist na klase sa mga tao, ng klase sa mga tao. G.C. Ryle, kaila ko ni Hal Lindsey, Rick Warren, sikat kini nga Southern Baptist yung tao. Jonathan Edwards, Robin Hill, daghan. Almost 100 na sila, o apil ang grupo, mga tao nga nag-adhere sa gituwag og Lordship Salvation. Sa ito na sila na abbreviation diha. L is F G. Muna ilahang doktrina. Kinahanglan isurrender mo ang tanan des Ginoo. Wala diha sa unsay imong ginabuhat ato naman na ang kaluwasan dili sa unsay atong gibuhat. Ang kaluwasan sa tuwang kalag nagdepende sa unsay gibuhat ni Kristo sa krus Kalbaryo. Tapos na gihimo ni Kristo dito sa krus Kalbaryo ang kaluwasan sa tao. Wala kanay dapat nga idugang o i-add. Sufficient na ang unsay gihimo ni Kristo sa krus Kalbaryo. Enough na siya ang muluwas sa imong kalag if you put your trust on the Lord Jesus Christ. Maayong si Apostol Pablo, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved and thine house. Pero problema karon, grabe ka rampant nining klase sa gituwag og Lordship Salvation doctrine. Last, number 7. The Phraseological Gospel. Phraseological Gospel. Sa iba't pasabutin ng Phraseological Gospel, depende sa mga phrases na gisulti sa tao. For example, the cliché of salvation, such as, invite Christ into your heart and come into my heart and life. Mga gitudlo sa mga tao karon, mga phrases na gitudlo sa tao, nga may buhaton sa tao, nagkuha-kuha og bersikulo, gi-substantiate sa ilang claim. So, invite Christ into your heart and come into my heart and life. So, isulti daw nimo. That is phrases nga atong makita. Tradition sa gihapon na gitudlo sa mga tao. Which, nagsulti niya ang Bible. Unsa ragid ang response? Kabalo ta unsa ang pure gospel? Unsa ang pure gospel? The death, burial, and resurrection of Christ. Gitawag tani siya blood-stained gospel. Blood-stained gospel. Yulaan og dugo ni Kristo. Muna ito, blood-stained gospel. The death, burial, and resurrection of Christ. Gihimo na ni Kristo. Unsay response sa tao? Ephesians chapter 1 atong basahon. Ephesians chapter 1. Kaya ito, kung muna'y response, mobile response sa unsay gitudlo sa mga tao. Kaya ito diyan.
Gibasa atong isa ganiha, Romans 1:16, to everyone that believeth. Now, Ephesians chapter 1, verse 13, ingon ang pulong sa Ginoo diha. In whom ye also trusted after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation. So, unsa ang gospel of your salvation? Moni, the death, burial, and resurrection of Christ. Si Kristo namatay na, gipaagas na iyang dugo, gilubong na siya, ug nabanhaw na siya, almost 2,000 years ago. Mag 2,000 years karong, kung namatay si Kristo 33 AD, so 2033 ang iyang pinaka 2000, year 2000. And siya, almost 2,000 years ago si Kristo mihimo na ni ana nga gituwag mayong balita. Iyon sa Biblia, after ye heard the word of truth, imong nadunggan ang pulong sa kamatuoran. Unsang pulong sa kamatuoran? The gospel of your salvation, the pure gospel, the blood-stained gospel. Yan siya. Sumpay. In whom also after that ye believe. Unsay response sa tao? Believing. Human ikaw makadungog, unya makasabot nga ang gihimo dahil ni Kristo sa krus Kalbaryo para sa imong kaluwasan, sa imong kalag. Unya imong tuuhan. Sa diyang imong tuuhan. So sa sulti Biblia, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. Unsay dapat responsibilidad sa tao ni anang gitawag gospel? Una, makadungog siya. Ikaduha, makasabot siya. Understand. Unsa iyang masabtan? Unsa gihimo ni Kristo? Para unsa ang gihimo ni Kristo? Para sa iyang makasalanan. Bayaran ang silot sa iyang sala. Dapat masabtan sa tao. Nakadungog ka sa mayong balita o nakasabot ka unsay dintunganay sa mayong balita. Para sa unsa ang mayong balita? Para bayaran ang imong makasalanan. Og maabot ka sa ikatulo diha. Motuo ka. Muna gipangita sa Dios. Makadungog ka, makasabot ka, ug mutuo ka. Unsay sumpay sa Biblia, ingon sa pulong sa Ginoo, ang imong ingon sa Biblia, ye were sealed. Tagaan kag sealed, silyado, sealed. Tagaan kag silyo. Silyado, buto sa but. Kanang ugmato kag mga ranso, na sila yung mga baka diha, nga doon ay sealed. Pagdaan na siya sealed, bisan dari, na sila credential nga gitawag, silyado na siya. Na yung mga sealed, but pasabot, doon na siya tag-iya. Once, makadungog ka, makasabot ka, umutuo ka sa maayong balita, silyado ka, but pasabot, doon na ka na tag-iya. Ipanag-iyahan ka na sa Ginoo. Unang, ang tao nga silyado, asa mo padulong? Dito sa langit. O kana nga silyo sa Biblia, nagisulti, sealed of the Holy Spirit, iyon siya until the day of rapture, the day of redemption, whether resurrection or rapture, di takabot sa rapture, matay ta, at least sa resurrection, silyado ka sa balaang espiritu. Kung pasabot na ipanag-iyahan ka sa Dios, munang sigurado ang atong kaluwasan. Anong sigurado ta? Kay na ay na nag-iya na to. Kung pasabot ipanag-iyahan ta sa Dios, gipalit kita sa Dios. At is why na adiha, verse 14. Which is the earnest of our inheritance. The word earnest, kung pasabot ang earnest, pati nga, o down payment. Okay, tumato ka sa motorcycle dealer. Yan ka nga, kani nga unit, sir, ako ni siyang paliton. Ako ning kani ako ning kuhaon. Ako ning downan karon. Kana siya nga unit i-reserve na sa dealer kay ikaw man ang nag-down ni ana, but pasabot ikaw na ang makuha ana. Mo na gitaghimo sa Ginoo. Gibutangan ta og down payment pinaagi sa pagpapuyo sa balang espiritu diri sa atuang kinabuhi. Bisag wa patas langit pa nakapuyo. Pero naana tay down payment. But pasabot sigurado na nga kuhaon ta sa Ginoo. Mo ray pasabot sa
earnest na gitawag diri, which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession unto the praise of His glory. So the purchased possession is kining rapture gitawag. So muna sigurado ta nga inikamatay na to, muadto ta og langit nga naman. Kung mituo ka, nakadungog ka, nakasabot ka niya, mituo ka, sigurado ka muadto kag langit nga naman, silyado ka sa balang espiritu. Na kay gidawnan ka sa Ginoo, na kay down payment gihatag ang Ginoo by sending His Spirit into our hearts ingon sa Biblia. Sa dapit Ephesians chapter 4 verse number 6. Yan niya. And because ye are sons, buat pasabot sa diha dayang mituo ka nahimo kang anak sa Ginoo. Yan sa diha. Because ye are sons, God hath sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying, Abba, Father. So, the down payment, the sealing of the Spirit sa atong kinabuhi, muna'y down payment sa atong kinabuhi karon, gipadala dahil na sa Dios sa atuang kasing-kasing. Una makayong ta, whereby we cry, Abba, Father. Ano sa nanay tabo? Believing. Believe na yun. Faith. Kana rin yung duha. Kana rin yung word. Believe, faith in His blood. Mura gina magbalik-balik sa Biblia. Hindi na kinangatong dugangan. Nga naman, gisulti na sa Biblia. That is our final authority, final nga otoridad sa itong pagtuo ang pulong sa Dios. But pasabot, unsay gisulti sa Biblia, maulang na, di na ito dapat dugagan. Tanawag, yung sa pagpuyo ni Kristus kasing-kasing sa tao. Ephesians chapter 3 verse number 17. Ingon diha, Ephesians chapter 3 verse number 17, that Christ may dwell in your hearts by faith. Pinaagi din sa pagtuo, si Kristo mupuyo sa kasing-kasing, ang iyang balang espiritu mo ay musulod sa itong kasing-kasing mupuyo as down payment, as sealing sa itong kinabuhi. Munang sigurado ta, ngayon ikamatay na ito, padulong ta og langit, nga naman, doon na kita'y down payment. Si Kristo nanimuyo sa itong kasing-kasing pinagis pagtuo. Wag isulti diha pinagis sa bautismo. Wag isulti pinagis bautismo sa tubig. Wag isulti diha pinagis sa napulo ka sugo. Wag isulti diha pinagis sa gituwag og church membership or maayong binuhatan. Dili na mga butang na ang pagpuyo ni Kristo sa atong kasing-kasing pinaagi sa pagtuo. Kadang imong gituohan ang unsay gihimo ni Kristo sa krus sa Kalbaryo, nga katoriyang gihimo dito sa krus sa Kalbaryo, alang kato sa kaluwasan sa imuhang kalag, tuohin na, gihimo na ni Kristo ang paagi nga ang tao kita makabaton sa kaluwasan. Dili na kita ang maningkamot sa tong kaluwasan, kasi Kristo na ang maningkamot niya na pinagi sa kamatayon niya dito sa krus sa Kalbaryo.